So yun, kuha lang tayo ng comparison ng Porto version 2 at ng WSP, no. Para silang Vespa inspired kung makikita ninyo, kaya lang medyo mas maporma talaga tong si Porto. Kita nyo naman ang mugs talaga, no. So okay din yung ano, kung gusto niyo ng medyo classy, medyo may stainless lang po yun, may chrome side, no, yung sa mugs nya sa WSP. So ayan po. So kabila ang kanyang disc brake. So mapapansin nyo nasa kaliwa si Porto, then si WSP sa kanan. So ayan po. So pagka ganyan po, para siyang 946 na Vespa, no? So hydraulic din po siya, then yung disc brake pares naman sila. Pero maganda po yung gulong nung ano, Porto. Ano na po ito? CST ba tawag dyan? Oh, maganda po yung gulong niya, guys. NJK G-Power. Maganda po, oh. Maganda yung ano niya. Hindi ka na magpapalit nito. Okay kaagad to. So 110/70/12 yung ano, yung sa Porto. So ayan, kita nyo naman po. Ang ilaw bilog pares po, then meron pong DRL din, no. So ayan, mas makapal yung upuan niya. Then yung kanyang ano po, hindi ano to, may pares lang halos, pero ito po pwede nyo rin, pwede rin siyang ano, ayun, pwede siya malak ng ganun at hindi siya sinusuntok, hindi kagaya nung isa, no. So ayun, then ito may mating ng kasama. Ayan, ang ganda, oh. Maganda yung pagka ano niya, yung plastic niya, no. Then ang kanyang, ayun, o kanyang ano, step nut, ayan siya. Then meron na siyang kasamang bracket para po sa kanyang top box, no. Ayun, kala ko wala yung susi ng top box eh. So ito yung top box. Ayan natin, kung lang parang rice cooker lang din. Ayan. At least may ito na yung magiging ano mo, luggage mo. Kasi ito po ay lead acid. So kung bibili kayo ng WSP na brand new, lead acid din naman po siya. Pero ito pong si Porto, lead acid po siya, pero 20 amperes lang po yan. So sa 20 amperes, medyo mas shorter range lang po siya. At ang isa pa dito, pag binuksan nyo po yung upuan, dito siya binubuksan. Ayan, so buksan natin. Ayan ang breaker nya. So ito yung charger, ito yung side mirror. Kakabit na lang po natin yan pagka ano, at may cute na ano, no. Then ito po yung battery nya. So 20 amperes po lang yung nakakabit. Okay, sisilip na po natin. So maluwag pa dun. Excuse. So ayan. So ganun pa rin po yan, 72 volts. So ilan ba yun? 6, tama? So 6 na baterya. Yan yung lock nya. Okay, ayun natin yung orange kagaya kanina. So kakabit lang natin yung side mirror nyan. Okay, so yan, tingnan naman po natin sa likod. Pares po silang disc brake, no. Ayan, disc brake. Kulay silver lang to, black yung isa. So kung di ako nagkakamali, itong isa ay 2000 yung kanyang hub, no. O, alamin ko pa ulit yan. May papel. Ayan, at ang isa pa lang advantage din ng NXT na to ay yung, ayan po nakita nyo, in stencil. So ibig sabihin, subject for registration na siya, no. Then yung shocks niya sa likod medyo mataas na, hindi mo na, mukhang hindi naman sayarin. Tapos makikita mo mas quality ng konti itong ano. So nasa 40,000 plus lang din naman to. Halos hindi sila nagkakalayo. Medyo mas kaya pa natin ano to, ma-negotiate yan, no. So ang puwetan, okay, so sa puwetan parang Primavera saka ano to, S125, parang ganon, isang version. Okay, so yan lang po muna ang ano natin. Then susunod testing naman po natin yan. Okay,
Ayan, buksan natin para ano pala. Ayun. So hindi nagpi-flicker yan, lapit lang natin. Ayaw talaga. Ayan. Okay. So busina. High, low. Ayun. So wala siyang hazard. Wala siyang hazard. Okay. Then ito, meron siyang USB dito. Mas nakalabas na kagad siya, no? Although yun, meron din naman. Then siya ay may reverse. Ayan. Then start button, then park light, saka parang ano, sports mode, no? Ayan ang ilaw niya. Okay. Okay, susunod, ra-ride natin siya. So, okay. Once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?